Maalam na buhay! Isang bagong araw na naman na puno ng mga karunungan ang pagsasaluhan natin dito sa DepEd TV. Ako si Teacher Wise, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 7, na magbibigay sa iyo ng mga words of wisdom para laging full of life at ikaw ay maging wise. Mga certified wise, ihanda nyo na ang iyong papel, ballpen at self-learning module at sama-sama nating lakbayin ang daan tungo sa paghubog ng ating pagpapakatao. Maalam na buhay, mga certified wise, noong nakaraan lamang ay ating tinalakay ang unang bahagi ng paksang Ako Ngayon mula sa ating self-learning module, Module 1. Naalala mo pa rin ba ang 4 na aspetong nagbabago o nararanasan mo habang ikaw ay nagbibinata o nagdadalaga? Tignan at subukan nga natin kung naaalala mo pa. Sa unang tanong ay hanapin mo kung alin sa mga sumusunod ang may kaugnayan sa kung paano ka mag-isip, makatanda o makapagplano sa buhay. Ito ba ay moral, panlipunan, pangkaisipan o pandamdamin? Kung ang sagot mo ay letrang C, ikaw ay tama. Sumunod na katanungan, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kung paano ka nakikisalamuha o nakikitungo sa ibang tao? Ito ba ay moral, panlipunan, pangkaisipan o pandamdamin? Kung ang iyong sagot ay letrang B, tama ang iyong naging sagot. Ikatlong tanong ay hanapin mo kung alin sa mga sumusunod na aspeto ang tumutukoy sa nararamdaman mo bilang isang tao. Ito ba ay moral, panlipunan, pangkaisipan o pandamdamin? Tama ang iyong kasagutan kung ito ay letrang D. Ika-4 na tanong, alin sa mga aspeto ang tumutulong sa iyo na suriin kung ano ang mabuti o ang masama sa iyong pagpapasya o ginagawa sa iyong kapwa? Ito ba ay moral, panlipunan, pangkaisipan o pandamdamin? Kung ang iyong naging kasagutan ay letrang A, ikaw ay tama. Muli, ito ang 4 na aspeto na nagbabago o nararanasan mo sa yugto ng iyong pagdadalaga o pagbibinata, pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Ngunit bukod dito, alam mo ba na mayroong mga palatandaan ng pagbabago sa mga aspetong ito? Sa oras na ito ay tutuloy natin ang pagkilala sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtalakay sa paksang, mga palatandaan ng pag-unlad sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ito ay matatagpuan pa rin sa ating self-learning module, Module 1. Makatutulong ang paksang ito na una, matukoy ang mga palatandaan ng pag-unlad sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata sa aspetong pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Pangalawa, matanggap ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata sa aspetong pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Pangatlo, mapangalagaan ang sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata upang mapaunlad ang aspetong pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Handa ka na bang matuto at maging wise? Simulan na natin! Habang tayo ay lumalaki, maraming nagbabago sa ating sarili na hindi mapipigilan ng kahit na sino man sa atin dahil ito ay likas na darating sa buhay ng isang tao.
Gaya ng ating aralin ngayon, maraming mga palatandaan ng pagbabago ang iyong mapapansin dahil ikaw ay isang binata o dalaga na. Makinig kang mabuti sa aking aawitin upang maunawaan mo ito. Handa ka bang matutunan ang pagbabago sa iyong sarili? Ito'y mapapansin pagkat ika'y hindi na bata, pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Simulan natin pag-usapan ang pangkaisipan. Memorya mo'y tumatalas, isip mo'y lohikal na. Dahilan bunga ng pangyayari, iyon ang naiuugnay. Pakikipag-usap ay nahahasa, opinyon ay nailalahad. Nasusundan at nasusuri ang nilalaman ng kaisipan. Mas malinaw na rin sa iyo ang pangarap na nais mo. Pagbabasay unti-unting nagiging hilig mo. Pagpapahalaga sa paligid at sa sarili ang nais mo. Ito'y mga palatandaan sa aspetong pangkaisipan. Handa ka bang matutunan ang pagbabago sa iyong sarili? Ito'y mapapansin pagkat ika'y hindi na bata, pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Pangalawa nating pag-usapan ang panlipunan. Habang tayo ay lumalaki, pakikisalamuha ay nagbabago rin. Minsa'y naiisip, isinula magkulang ay di-ibig. Ramdam mo'y labis na higpit, ayaw mo nang pinipilit. Isip mo'y panahon nila ay ibang-iba naman sa atin. Dahil dito'y madalang mong nais na sila'y makapiling. Sa kaibigan mo ika'y palaging lumalapit. Ngunit piliing mabuti, kaibigang maituturing, iwasan ang nagtutulak sa iyong gumawa ng mali. Sa paghanga mo naman sa ibang kasarian, mapapansin sa binatang lalaki na hihiyang magpahayag. Sa loob pilit na itinatagong palagi. Samantalang ang dalagang babae, ipinapakita ito ng lagis. Ngunit huwag itong seryosohin. Pag-aaral muna ang atupagin. Gawin na lamang inspirasyon ang binibigyan mo ng pansin. Ito'y mga palatandaan sa aspetong panlipunan. Handa ka bang matutunan ang pagbabago sa iyong sarili? Ito'y mapapansin pagkat ika'y hindi na bata, pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Pangatlo natin pag-isapan ang pandamdamin. Madalas ay naiinis ka sa mga nakatatanda. Pakiramdam mo kasi, ika'y di inaalala. Madalas ding nag-aalala sa anyo tingin sa'yo ng iba. Bataas na grado at kasikatan, sa'yo'y mahalaga. Nagiging mapag-isa sa tahanan, marami laging nasa isipan. Ngunit huwag mong kalimutan, balansin ang nararamdaman. Sapagkat hindi lahat ng resulta, ito'y makabubuti sa iba. Ito'y mga palatandaan sa aspetong pandamdamin. Handa ka bang matutunan ang pagbabago sa iyong sarili? Ito'y mapapansin pagkat ika'y hindi na bata, pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Panguli natin pag-usapan ang aspetong moral. Ngayon'y nakapag-iisip kung ano ang tama at mali. Maski susuot na damit ay sa'yo nasa isip. Pantay ang pagtingin at pakitungo sa kapwa. Madalas ay may pag-aalala sa kapakanan ng iba. Hindi nagsisinungaling, tama ay sinasagawa. Pag-iwas sa masama, paggawa ng mabuti sa kapwa. Laging ipapakita sa isip, salita at gawa. Ito'y mga palatandaan sa aspetong moral. Handa ka bang matutunan ang pagbabago sa iyong sarili? Ito'y mapapansin pagkat ika'y hindi na bata, pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Pangkaisipan, panlipunan, panamdamin at moral. Ito'y mga palatandaan na dapat mong malaman. Mga palatandaan na dapat
dapat mong malaman, mga palatandaan na dapat mong malaman. Sa yugtong ito, marahil ay marami ka nang natutunan tungkol sa mga palatandaan ng pag-unlad sa aspetong pangkaisipan, panlipunan, pandamdamin at moral. Sa isang teenager, mahalagang matutunan mo ang pakikipagkapwa at ang tunay na kahulugan ng pakikipagkaibigan. Gayon din ang pag-alam ng tama o mali at ang pagbabalanse ng iyong pagpapasya sa maliit man o malaking pangyayari sa iyong buhay. Ngunit huwag mong kalimutan na humingi ng payo sa mga nakatatanda, lalo na kung ikay nakadarama ng pag-aalinlangan. Ngayon ay mukhang handa ka na sa ating gawain. Simulan na natin ang #Hugot Kaalaman. Alam kong wise ka, kaya kayang-kaya mo yan. Sa gawaing ito ay sabay-sabay nating isulat ang ating sagot sa papel. Makinig ka lamang sa aking sasabihin dahil sigurado akong kayang-kaya mo itong gawin. Isipin mong mabuti kung alin sa mga salita na nasa kahon ang kukumpleto sa pangungusap sa unang bilang. Una, ngayon na nalaman mo na ang mga pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, nararapat lamang na isaisip ito at langkapan ng patlang. Ano kaya ang tamang sagot? Maaari ko bang makita ang napili mong sagot? Ang tamang sagot ay gawa. Sa pangalawang pangungusap naman ay hanapin natin ang salitang nababagay upang maging kumpleto ito. Bilang nagdadalaga o nagbibinata, gamitin ang patlang para sa tamang pagpaplano ng iyong buhay. Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Kung ang sagot na iyong napili ay kaisipan, binabati kita sapagkat ito ang tamang kasagutan. Pangatlong bilang, magkaroon ng wastong patlang sa mga kasama sa bahay hanggang sa mga tao na nasa iyong paligid. Anong salita na nasa kahon ang nababagay sa pangungusap na ito? Ang tamang sagot sa pangatlong bilang ay pakikisama. Basahin naman nating mabuti ang pang-apat na bilang. Pamahalaan at alagaan ng tama ang iyong patlang. Sa iyong palagay, ano kaya ang tamang salita na nasa kahon na maaari nating gamitin upang punan ang patlang sa pangungusap na nabanggit? Kung ang napili mong sagot ay pangangatawan, tama ang iyong naging kasagutan. Mahusay. Sa pinakahuling bilang, 2 ang iyong hahanapin na sagot sa kahon. Magkaroon ng pagtitimbang kung ano ang tama o mali, ang mabuti at ang masama para sa wastong, patlang at patlang. Sa iyong palagay, ano ba ang dapat piliin na mga salita upang mabuo natin ang pangungusap? Maaari ko bang makita ang napili mong sagot? Ang tamang sagot ay pagpapasya at pagdedesisyon. Marami ka bang tamang sagot na nakuha? Binabati kita dahil ikaw ay certified wise. Ngunit pakabubuti rin na ang iyong sagot ay hindi lamang makita sa iyong papel, kundi makita rin sa totoong buhay. Inaasahan ko na patuloy mong pauunlarin ang mga aspetong ating pinag-aralan. Hangad ko ang maayos na paglalakbay sa yugto ng iyong pagdadalaga o pagbibinata ngayon. Paalam na, sana'y natuto ka. Isa-isip at isa buhay pa. Ang buhay ng
Narito ang ating hashtag Hugot Kaalaman. Paunlarin ang kaisipan, makisalamuha sa kapwa, damdamin ay itama, at moral na kilos ang lagi mong isagawa. Marami ka bang natutunan sa ating aralin ngayon? I-post mo ito sa aking Wisebook account. At huwag mong kalimutan na gamitin ang hashtag IamWise. Mga Certified Wise, magkita-kita tayong muli ha! Patuloy nating linangin ang ating kaisipan. Patuloy nating isabuhay ang kabutihan. Patuloy nating ibahagi ang ating kaalaman. At patuloy nating paglingkuran ang Diyos at ang ating bayan. Muli, ako si Teacher Wise, ang magbibigay sa iyo ng mga words of wisdom para laging full of life at ikaw ay maging wise. Maalam na buhay at paalam!